Maayong adlaw, Bukidnon! Welcome sa atong regular radio program sa Provincial Government of Bukidnon, ang Kalihukan sa Probinsya. Programa nga tinubdan sa pinakabag-ong impormasyon, programa ug kalihukan sa ato ang Provincial Government of Bukidnon ubos sa lig-on nga liderato ni Governor Rogelio Nil P. Roque. Atong pagtimbaya sa tanang naminaw sa 13 ka mga radio station partners sa KSP, sa mga nananaw sa ato ang live stream sa LGU Bukidnon Facebook page and YouTube channel. Maayong adlaw kanatong tanan. Karong adlaw atong hisgutan ang kabatanunan mismo, ang ilang papel sa komunidad, ang ilang mga oportunidad, ilang mga problema ug labaw sa tanan, ilang potential isip mga leader sa karon ug sa umaabot. This episode ato kining giuluhan og kabataan, tingog, serbisyo ug bag-ong liderato. Ubani ko ninyo sulod sa usa ka oras nga programa sa KSP, ako si Fredeline Dragandang. Ang PGO, Public Affairs, Information and Assistance Division, nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag ug maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno ug mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon. KSP, Kalihukan sa Probinsya. Ang Kalihukan sa Probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, ang ngayang buhaton ug mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod ug pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman ug uban pang kalambuan ug kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo ug pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo. KSP, Kalihukan sa Probinsya. Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo ug makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel. KSP, Kalihukan sa Probinsya. Ug syempre, with us today is ang atong kauban nga direktang nalambigit sa youth development programs sa atong probinsya sa Bukidnon. Atong pag-welcome sa Acting Provincial Youth Development Officer, Mr. Alejandro Dano Jr. Jun, welcome to the show. Dahan salamat Ma'am Fredeline, may buntag kanatong tanan, ilabi na sa atong mga suging tigpaminaw ug nananaw nining programang Kalihukan sa probinsya. Patimbaya sa atong halangdong gobernador, Gov. Rogelio Nil P. Roque, akong pagyukbog pagtaho diya kanimo sa atong mga opisyal sa probinsya sa Bukidnon ug sa ato sa mga head offices and department heads sa pagpanguna ni Ma'am Cherry ug sa atong mga kabatanunan nga naminaw nananaw karon mayong adlaw kaninyong tanan. Alright, June, before ta magsugod sa atong mga major segments, natay tulo ka segments, simple pero importante ni nga pangutana, kung ang atong hisgutan ang kabatanunan sa Bukidnon, unsa man ang unang hulagway nga mosulod sa imong huna-huna? Kung hisgutan nato ang kabatanunan sa Bukidnon karon siguro no, lahi na gyud kumpara nimo sa una. Kaya ang atong mga kabatanunan karon is empowered na. Doon na mga kahibalo. Okay. Doon na sila kaugalingon nga desisyon din kita as mga hamtong pwede na nato sila mahimong silang independent nga pwede na silang magdumala sa ilang kaugalingon. Alright, so thank you so much Ana Jun. No? So, Provincial Linggo ng Kabataan, unsa man gyud ang atong gisaulog. Mga kaigsuunan, kung makadungog ang ordinaryong tao og Linggo ng Kabataan, usahay ang ilang mahuna-hunaan kay program, dula, competition, performances ug celebration. Pero naa di ay kini siya'y legal foundation, na ay balaod gyud. So una natong pangutana, unsa gyud ang legal basis sa paghimo sa Provincial Linggo ng Kabataan ug nganong gikinahanglan man gyud ni sa ato ang local government. Jun? Yes, daghang salamat sa maong pangutana Fred no. So ang atong Linggo ng Kabataan aduna ni legal basis based gyapon sa Republic Act number 10742 usang guniang Kabataan Reform Act of 2015. Dungan kini sa gipirmahan ni kanhing presidente Benigno Ninoy Aquino III nga gikan sa pagsuspinde adtong sangguniang kabataan kung inyong nahinumduman nga gisuspended kini kun kay naabuso ang atong pagwan sa atong mga SK munong naa na gid siya particular nga mga
balaod nga ngayon pagasundon sa atong sangguniang kabataan aron mapatuman kining maong selebrasyon. Then kini base usab sa section 30 observance of linggo ng kabataan. Then matag bulan sa Agosto gawa sa linggo ng buwan ng wika. Oo. Ato sa gisaulog ang linggo ng kabataan. Kini base usab sa section 30 nga nagmandato sa tanan probinsya, syudad ug munisipyo ug mga barangay nga magpahigayon og linggo ng kabataan sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga lugar. Diin ang August 12 nahulog usab kini sa United Nations International Youth Day. Ato kining gisaulog dinhi sa atong nasod kauban Fred nga magsaulog usab atong mga kabatan-unan ini apan dili gyud nga August 12 apan sa bulan sa Agosto magsaulog ang atong mga kabatan-unan. Apan tungod sa kadaghan sa mga celebration nga mag-una ka sa barangay, munisipyo ug sa probinsya, ang uban nagsaulog na before, prior pa or after sa August. O bulan sa Agosto. So saulog na sila dumikan sa dili mag-conflict usab ang mga schedule sa atong mga tagsa-tagsa ka barangay. Then ang counterpart sa atong mga kabatan-unan niini usab no, ang atong manguna niini sa pagsaulog mo atong sangguniang kabataan. Kauban usab ang atong Local Youth Development Council ug mga kabatan-unan diha silang tagsa-tagsa mismo ka barangay. So mao kana ang ipangingusgan diha sa Republic Act, sa Kabataan Reform Act nga ang mga kabatan-unan gid mismo ang manguna ug mamuno diha sa ilang tagsa-tagsa kapag saulog. Then adunay mga aktibidades niini nga sila matagan o mapagahom o ma-empowered ug mga kalihukan nga alang kanila nga gihan-ay. Then base usab kini sa Republic Act number 11768 o giamindahan gini. Gidungangan pa mas gipalawom o mas gipalapdan o gipahatagan pa gyud og gahom mga atong mga kabatan-unan sa 2022 Amendment of Republic Act 10742 which is mao kini ang Republic Act number 11768. Then gawas din nag-reaffirm sa og nagpahingusog sa atong mga kabatan-unan sa 10742 og dugang usab nini nga matagaan og honorarium ang atong mga sangguniang kabataan officials. Sa unang manggod sa 10742, ang tagaag honorarium is ang SK chairman ra. So tungod sa mga kagawad. 11768 tagaan ng atong mga kagawad og honorarium aron usab sila mahatagan og dugang kadasig sa pagserbisyo diha sa atong mga kabaranggayan sa atong probinsya ug munisipyo. Then ang constitutional foundation ini ang 1987 of course atong Philippines Constitution. Then ang Republic Act number 8044 Youth and Nation Act Building Act of 1995 din kini ang nagbugna sa National Youth Commission. Din ang National Youth Commission mausab ang hatag og palisiya og giya sa atong mga kabatan-unan kung unsaon nila pagpamalakad diha sa ilang matagsa-tagsa ka barangay ug nasakupan. Then we also have the DILG Joint Memorandum Circulars or GMC nga nagdungan kini sila og maghatag joint og memorandum sa atong mga kabatan-unan og local ordinance. Then aduna sa mga provincial boards o sangguniang panlalawigan nga sila usab ang gahatag og mandato niining pagsaulog sa atong linggo ng kabataan. Alright, so dili gid siya ordinaryong balaod lang para sa ato ang mga kabatan-unan. Naa din na sa na-mention nimo nga mga balaod John nga usa sa importanteng konsepto sa youth law mao ang meaningful youth participation. Unsa may buot pasabot aning meaningful participation? Meaningful participation, Fred, buot pasabot niini nga ang paghimo sa mga programa sa atong mga sangguniang kabataan o sa Local Youth Development Council kinahanglan mamahimo kining epektibo o maka-inclusive para alang sa tanan. Dili lamang sa SK officials, dili lamang sa LYDC, apan gitagahan lamang sila tahas nga mo'y mangulo. Apan ang participation ini dapat tanan mga kabatan-unan nga nag-edad og 15 hangtod 30 anyos ang pangidaron mahimong magbulukon og mapahimuslanon alang sa mga programa alang sa tanan. Okay. So naisgutan nato nga inclusive, malangkubon siya. So unsaon man pag-appeal sa in-school youth, out-of-school youth, working youth, kaning sa young entrepreneurs, sa ato ang IP, sa with disabilities, ug uban pa nga mga kabatan-unan sa nagkalain-laing sektor. So unsaon nila pag-appeal? Depende kini sa mga barangay, Fred, munisipyo o syudad, no? Kay kini siya nga kung naay forum, halimbawa na symposium, open gini siya. So pwede ang tanan nga mga kabatan-unan maka-participate. Kung naay mga sports activities like basketball, volleyball o uban pa nga mga sports like pickleball nga nagkakusog na karon, open sab kini siya. Dili lamang sa para kanila apan bukas sa tanan mga kabatan-unan nga gusto mo participate o gusto mo share usab sa ilang mga talent. Napoy uban nga pahigayon og mga contest sa Quiz B o sa para sa kahanas sa labutan, di ba?
question and answer Question portion. and answer. Mr. and Miss Linggo ng Kabataan kana siya. So makatahatag og encouragement sa atong mga kabataan unan nga kung asa sila gusto mo apil, pwede sila mo apil. Wala sila gidid-an nga maka pasundayag sa ilang mga talento diya sa ilang mga tagsa-tag sa kabarangay. So kinsa-kinsa gyud ang atong expected participants sa Provincial Linggo ng Kabataan? Sa atong mga Linggo ng Kabataan, kaubang Fred, diya sa barangay muna ni ang tanan kabataan Okay. nag-participate. Walay pili. Edad? Edad 15 hangtod 30 anyos ang pagitaron. Then sa munisipyo, gitagaan po nila ang mga tanan open sa tanan kabarangayan. So gikan sa barangay, local, grassroots level, misaka siya dito sa municipal level, o man sa barangay, Linggo ng Kabataan sa barangay level, naputay Linggo ng Kabataan municipal level, so o city level. So tanan mga barangay mag-participate, tanan so pinili na dito sa barangay, so katong may mga tahas o kahanas o talento, dito na po ibangga sa munisipyo. Okay. Oh, so dito sila mag-abot tanan sa mga sports o mga forum o tanan nga mga activities nga ila sa gihan ay dinhi sa probinsya gitagaan po nato og ang mga participants karon is ang mga SK officials o local youth development council members nila. Provincial level na. Sa provincial level na. Okay. So which is atong sa Ulugon karong Agosto 14 hangtod 16, August 14 to 16 dito sa Dakbayan sa Valencia. So kani atong milabay nga tuig mao ang dito sa Quezon, karon din ni na sa Dakbayan sa Valencia kay sila naman pod ang midawat sa challenge nga mooy mag-host sa mong event. So unsay pagbasihan sa pagpili sa venue? Ang kwan is ang atong purpose gid Fred is ang tanan maka-host sa venue. Okay. Pero so ang gusto lang mo host is gitagana to kung kinsay sunod. So wala gid mi nag-ingon nga ikaw na po'y sunod apan ang mo-volunteer nga mo-host. In support usab sa ilang mga LGUs of course no. Oo. Kay kung dili pun mo support ang LGU, lisod kaayo mo host ang isa ka munisipyo o syudad kung walay suporta sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga local chief executive. So o for mga this year, officials. Valencia City? Yes. Okay. Sa Provincial Linggo ng Kabataan, gipaabot ang presensya sa ato ang elected local officials or mga representatives from the National Youth Commission, mga bisita from the region and national level. Unsa pa nakita nato nga maayo para nga ato silang paaboton unsay significance sa ilang presensya kini mga bisita ninyo? Mag-una ta sa bisita ka bang Fred no? Ang atong bisita karong tuiga mao ang Commissioner and Assistant Secretary Jervy James in Gumaret, ang Commissioner at large sa National Youth Commission. Okay. Then uban niya mga staff, executive assistant niya, and of course ang atong National Youth Commission Cluster Head sa Region 10 ug Caraga si Ma'am Karen Anuver. So kini sila mga atong mga gipaabot nga mga bisita kauban usab sa atong mga provincial board members, vice governor ug mga local officials. So sa unang adlaw mga gilauman nga mag-host sila og dinner sa atong mga bisita kaubang Fred diya sa Dakbayan sa Valencia kauban atong mga SK Federation, local ug mga officials nga SK presidents diya sa usa ka adlaw nga pag-welcome usab sa atong mga bisita. Din gawas lugar sa pag mag-host dinner, napoy host dinner ang tanan nga participants sa diya sa gym, City Gym. Kinsa may mo shoulder ana? Ang musyolde ang local government of Valencia. Si Valencia No, City. sila ang kuan isip pag-welcome ug pagpasalamat nga diha giheld ang maong event. So atong pasalamatan ang City Government of Valencia sa pagdawat sa maong dakong taha sa pag-accept sa commitment para sa ato ang kabatanunan dinhi sa probinsya sa Bukidnon. And then June, ang ato ang tema for this year is honoring the service and legacy of our youth leaders, inspiring a new generation of leadership. So unsa man gyud ang meaning ani para sa ato ang mga kabatanunan dinhi sa Bukidnon? Sa atong sa team karon mo kini ang pili sa atong National Youth Commission nga team sa tanan pagsaulog sa lingkod ng kabataan. So atong gitagaan og pagtagad, tagaagdili ang atong mga ang ligasiya sa atong mga kabatanunan for 3 years no. Kaya atong makuanan karon is mag-eleksyon na pod kung di lang ma-postpone. For 3 years ato ilang nakita ang ilang pagserbisyo, pag-alagad, pag-atiman sa ilang mga constituents o pagserbisyo sa ilang mga tagsa-tagsa ka barangay. Kay dili man po sa iyo idungan nimo imong pag-eskwela no, pag-serbisyo pagid ka sa barangay nga gi-require gid ang imong kahanas, ang imong talento, ang imong oras o sa tanan nga magserbisyo diha sa atong mga kabatanunan. So gitagaan nato na sila bili and nag-inspire pud ta sa mga bag-ong nga mga generation, nga bag-ong mga kabatanunan nga gina-encourage nato nga mo puli nga magbuhat gyapon ug mo participate gyud sa ilang tahas diya sa ilang mga tagsa-tagsa ka barangay ug munisipyo ug sa atong probinsya. Gani gipangandaman usab kini sa
sa atong mga local youth development officers in partnership usab sa ila, gumikan kay kami mapasalamaton nga ang atong mga SK Federation President sa atong mga SK officials nga nag-alagad diha sulod sa tulo ka tuig. Alright, dili sad gyud sa yun ang role sa ato ang mga sangguniang kabataan kay aside sa public service nga ilahang gi-commit ilahang oras o panahon sa pagserbisyo sa kabatanunan kay eskwela ang kadaghanan sa ila so lisod ang pagbalanse sa time sa eskwela ug sa public service. Kay ang atong kuan man gud diha Fred, ang atong kabatanunan nga pwedeng makadagan nag-edad sa 18 hangtod 24 anyos. 18 So to kana siya nga 24. edad guys, eskwela pa na siya. So dili gid sa nga idungan nimo ang pag eskwela ug ang pagserbisyo sa isip sangguniang kabataan official. So dili gyud siya lalim. So unsa gyud ang gusto nato nga legacy nga mabilin sa ato ang mga kabatanunan sa karon ug sa maabot? Ang ilang legacy no, depende na sa ilang advokasya o nga mabilin diha sa ilang mga Sige, pagahom sa gyud kabarangay sila. o sila gigipagahom. Empowered. O empowered gyud sila nga gikan sa ilang sila man pud ang mga kasatong naibaw-an Red kaning mga SK officials nga naa mangdagan pud sila sa pagbarangay kagawad or barangay barangay kapitan. officials. So ay mga kuan ba nga giandam nato atong mga kabatanunan nga mahimong angayan o competent nga mahimong effective leaders sa umaabot kay ma-challenge man pud sila. So kumbaga nanay career pathway. Oh, nanay nagkuan na ba nanay unay ang SK, barangay officials, city or municipal officials, mag-provincial officials, pang-uban na wapay siya, ang uban mag-presidente. Dili na to matag-an ang panahon kaubang Fred no. So muka ni ang SK mo nang sa tibuok sa akong naibawan sa tibuok kalibutan ang Pilipinas ra ang nay sangguniang kabataan nga gitagaan og gahom nga mamalakad diya sa panggobyerno. So wala na dito sa uban nga mga nasod gawas lang dinhi sa Pilipinas. Nga gitagaan gyud og 10% nga budget ang atong mga sangguniang kabataan diya sa ilang mga tagsa-tagsa ka barangay nga sila maoy magdumala magplaster sa ilang mga programa alang sa ila. Dako kayo og bira pod ani ang kadtong panultihon ni sa ato ang national hero si Jose Rizal si Rizal. na ang kabataan ang pag-asa Asa ng ng bayan. bayan. So mao na siya nga naayod tay balaod para sa ato ang mga kabatanunan sa nasod Pilipinas. And then June usa ka importante nga pangutana human sa provincial linggo ng kabataan unsa man ang dapat nga mahitabo no ko unsaon sa pag-convert ang ilang mga ideas, recommendations and concerns nga mogawas sa event ngadto sa mahimo ninyong actual programs. Sa atong programa karon Fred no, nag-focus gid ang atong aktibidades karon sa ilang health sa physical activities. Okay. So kung atong tan-awon naay mga nagkalain-laing events nga basketball tournament, men's division, napoy basketball tournament nga women's division, then equal naman ta karon, dili na mga babae ang mga lalaki Nay ang sabay, nay gadulag sa laki. napoy sa babae nga gadulag basketball din. We have also volleyball tournament, men and women, ML, kay digital world. We are living in digital world na. So, i-adapt po nato ang appeal po sa ilang mga plano. Ang ML esports, no? Electronic sports. Then, pasikatan, dance competition, hip-hop competition. So, makita po nato mga kabatanunan nga magpakitang gilas diya sa pagsayaw. Then, larong Pinoy. Kung inyong makita, wala po nato gibiyaan ang atong mga gitudlo sa atong mga katigulangan no. Pabilin niya po tong lahi nga larong Pinoy din atong makita usab nga nagkalain-lain usab mga dula nga sa atong mga kabatanunan nga gipay tagaan niya po nilang bili ang mga dula kaniadto. Laro ng lahi. O larong Pinoy. Then napud tay badminton tournament, pickleball tournament which is nagkakusog na po garon. Table tennis, billiards tournament, singing contest, o joint ni sila. Joint competition, chess tournament, poster making contest, and of course ang isa sa highlights is ang Miss Linggo ng Kabataan, Mr. and Miss Linggo ng Miss Linggo ng Kabataan So 2026. men and women. Sa pagkakaroon Nay mga events nga men and women. Oo, nay uba. So saan pag-address kung LGBTQ? Dili man pud kakaingon kay ang LGBTQ dito mangid sila namon pud sila yung mga sports nga pwede sila kapil like volleyball. Si basketball. Oh, Pwede si kuan dito. Sa basketball wala tay LGBTQ nga makakuan sa kuan pero naa sila sa volleyball, pwede sila sa volleyball, pickleball, larong lahi o sa uban nga mga sports. Pero wala man sila gibawalan. So sa may word niya bayot o tumboy. So si bayot pwede siya ma-enter dito sa men's. Pwede kayo. Si tumboy pwede sa Pwede women's. sa women's. Okay. As kayo mo man natong basic gender, duha na mga gender bo, no?
Pero in respect po sila, ato po sila tagagbili. So, pwede Pero sila mag-participate sila asa sila gusto. Okay. Sa atong pagbalik atong isgutan ng mamahimong kalihukan sa probinsya Linggo ng Kabataan 2026, standby. Kalihukan sa probinsya. Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami ring pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod. Astig yan ah. Ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo? Not really, Mom. But he's fun to talk to. Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly. Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala? Sasabihin ko po sa inyo. That's right, anak. Always remember, pag di ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manloloko. Opo, I'll be wiser. Anak, you're very bright. Kaya wag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni mommy at daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyber-wise. Marina, alam mo ba yung salitang Riz? That means charm. 8? Impressive. Delulu? Delusional. Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi. How about sus? That means weird or suspicious. You know sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know. Tama ka dyan, ate. Do you know about the word OSAEC? Spill! OSAEC means online sexual abuse or exploitation of children at magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya. That's lit, ate. Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso. Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest
mamahimo kang moduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested. Stay strong, be informed, get tested. Kalihukan sa probinsya. Mga higala, balik ta sa KSP. Still with us is Mr. June Dano. Mga kaigsunan natong klarohon, no? Yes, naatay games, naatay competitions, naatay activities, naatay events. Pero ang pangutana, unsa may gusto nato nga madala sa youth pagkahuman sa maong event. Mauni ang atong ikaduhang segment, no? Dili lang games. Una nga pangutana para sa ato ang bisita, unsa ang major programs and activities nga giandam para sa Provincial Linggo ng Kabataan. Pwede ba natong mahatag ang mga general overview, June? Yes, daghang salamat, Fred, no? Sa atong unang adlaw, Agosto 14, mao kini ang arrival nila, no, sa buntag. Di mangabot na atong mga participants, then i-house sila sa mga eskwelahan. Pero hapon pa sila mag-check-in kay napamay klase ana. Pero abot ang uban po nag-in sila, nag-hotel ang uban. Then paghapon na alas 2 tak na sa kahaponon, ipahigayon ang street parade. So libot kini sa city proper sa Valencia. Then dito rin matapok sa City Gymnasium. Then pag alas 3 mao kini ang grand opening sa ceremony and torch lighting. Dito gyapon sa City Gymnasium and Cultural Center. Then pag humani ana ipahigayon ang Miss Provincial Linggo ng Kabataan 2026 sashing ceremony. So Okay. itauran sila og mga sash diha sa City Gymnasium gyapon. Then paggabi magsugod na dayon ang gawas adtong welcome dinner sa LGU. Na din pagsugod na po dayon ang basketball tournament sa men's division ug women's division. So kini pahigayon to sa City Gymnasium ang men, samtang ang women dito sa Barangay Lumbo sa covered court. Then magsugod po dayon ang volleyball tournament sa men and women sa Barangay Bagong Taas covered court. Okay. Then sa August 15 pagka Sabado, magpadayon ang atong mga dula, no? Then sugod na ang uban nga mga dula nini lang apil lang badminton, pickleball, billiards, table tennis, chess, na poster making contest. Poster making sa Robinsons ipahigayon. Oh. Then naputay singing idols, duet competition, then pasikatan, hip-hop dance, then pareho kinang ipahigayon dito sa Robinsons Mall, Valencia City. Then pagkagabi, mao na dayon ang Miss Provincial Linggo ng Kabataan 2026 pageant night sa City Gymnasium sa Cultural Center. Then sa pagka August 16 mo kini ang last day, ipahigayon dayon ang pagpadayon ang basketball tournament, women's and men's division, volleyball, then laro ng lahi. Og ang alas 2 sa hapon mao ang ang awarding ceremony nga City Mayor's sponsored fellowship din pagkahuman. Okay. Oo. So muna na imong giingon, June, nga provincial level. Oh, mo na siya So sa ang provincial level. participants ani mga SK officials? SK officials, kaubang Fred, kauban ang ilang Local Youth Development Council. Okay. Di ang Local Youth Development Council nagmugna kini sa mga nagkalain-laing grupo sa mga kabatanunan sa mga tagsa-tagsa ka mga munisipyo ug syudad nga na-register usab sa atong youth organization registration program ubos sa National Youth Commission. So atong bot ba natong sabton ani nga katong mga kabatanunan from the barangays up to the municipal and city level nakakandak na pud og ilahang Nagkandak na sila. celebration competition. Nay uban ani Fred nga nagkandak na og Linggo ng Kabataan na po uban nga after na sila Okay. magkandak sa ilang Linggo ng Kabataan. Mahuman sa provincial level, ay mahuman pa sa din provincial. sila. So pwede na pud mo witness ang katong uban. pwede Ano, kayo. sa Wala man venue sila sa giditan. Valencia. Oo. So katong mga gusto mo tanaw, welcome kay sila mo tanaw sa maong Okay. dula no. Sa matag activity na agi mga katuyuan o purpose. So unsa pod ang objective sa mga program? So naa ba na skill, value, knowledge o experience nga gusto nato makuha gikan sa ato ang kabatanunan, June? Of course, pero ang ilang camaraderie, no, ilang leadership sa ilang matag team ug at least makapahulay sab sila no gikan sa ilang pagserbisyo sa barangay, sa ilang munisipyo, at least sa provincial level magkitayo sab sila. Then ang ato magud ani friendly game lang no. Na sila mahimamat nga mga bag-o nga mga Okay. kaila, tungod ana na fellowship din
ila pong ma-share ang ilang mga best practices ilang mga barangay, no? May bawaan nato kung giunsa nila pagpadagan ang ilang mga sangguniang kabataan sa barangay, sa munisipyo ug syudad. Then doon na po yung mga develop nga talent din sa question and answer sa linggo ng kabataan, na po yung poster making, uban pa nga mga event ni no nga dili lamang para sa panglawas apan sa imong mental health pod. Importante nga gid makagawa siya. sila sa ilang lugar nga makataghimamat sa uban nga mag-ila-ila o makishare usab sa ilang mga experiences sa ilang mga kasinatian na ilang mga tagsa-tagsa ka barangay ug syudad. Alright. So karong panahon na importante kaayo ang physical ug mental well-being, no? Especially sa ato ang mga kabatan-unan kay gamayng problema lahi na din sila mahuna-hunaan. So for this Provincial Linggo ng Kabataan, June, abay activities nga nag-promote sa mental health, wellness and healthy lifestyle sa ato ang mga SK. Yes, appeal ka na sa atong Provincial Youth Development Plan, Fred, no? Nga atagan niya to importansya ang mental health sa atong mga kabatanunan. Gani, ubos sa among mandato sa Local Youth Development Office, pinagi usab sa National Youth Commission, aduna tay 10 centers of participation nga napulo ka mga participation nga kinahanglan nato matagan og programa. Una nini ang health. Okay. So na education, economic empowerment, social inclusion and equity, peace building and security, governance, active citizenship, environment, agriculture and global mobility. So kani siya Fred, mo kini ang napulo ka mga areas nga kinahanglan nato matagaan og programa. Then kanang imong giingon nga mental health, usa lamang kana sa programa sa health. Okay. Then amon tay sports, napon tay problema sa HIV. Nana po tayo wellness center, di ba? wellness center. So, pila ka mga LGU. So, usa lamang kana sa tagaan. So, kung imong tan-aw na nga mong mandato, dako kay siya nga area of participation Broad nga kinahanglan namo nga Oo. apilan sa programa mo. Itong dimension ang mental health kay gani nagkataas usab ang ihap sa atong mga suicidal victims sa atong mga kabatan-unan nga nag-edad 15 hangtod 30 anyos ang panginaron. Gali kani siya pinaka-importante ngid sa ato ang mental health, no? Kay kung ang usa ka tawo, usa ka batan-on gali problematic mentally, so daghan siyang mabuhat nga makabuhat ba sa krimen or dili pag gawas nga pagdaot sa iyang palibot, kadaot po siyang kaugalingon, no? Kung wala na gid siya line option is to end his life or her life nga wala na siya option. So muko na atong gitagaan og programa nakatutok usab, no? So in partnership usab sa atong mga agencies, partner agencies like Provincial Health Office o PSWD, okay. Mora man atong naay psychometrician. Napaigayan kita og mga simposyo, mga programa, forum sa atong mga kabatan-unan, din nag-outreach pud ta o nag-extend pud ta sa atong mga services diha sa atong mga tulungaan. Okay. Kay mausab kini ang nagka-problema karon nga kung itong makita sa news bitaw, no? Nga ang mga kabatan-unan nagdala og ginagiban. Nga so delikado po diha sa ilang mga tagsa-tagsa ang itong ikuan gid nga mga kabatan-unan safe gid sila. Dapat nagi-counseling. Safe space sila sa ilang matagsa-tagsa tungaan, tagsa-tagsa ka kung asa sila gaadto. So safety sila mo atong gina-promote nga dili sila mentally insecure. Kinahanglan ang ilang panguna-una is luwas sila sa mga pagsulay or uban nga mga dautan nga pangitabo sa palibot. Okay. So pipila pa ka mga concerns kalabot sa ato ang mga kabatan-unan atong hisgutan ato pang palawman sa atong pagbalik sa KSP. Standby. KSP, Kalihukan sa probinsya. Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968 128 8118. Ang RSSI usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan.
tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable. Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon. Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Hala! Naglihok ang mga gamit! May tayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay! Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyuko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Pahinumdom sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit, tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat, nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho, subay sa RA 10913. Pagmintina sa saktong gilayon gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow bagets. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente. Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested. Stay strong, be informed, get tested. Mare, unsa nang imong gipang-impake diha? Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo? Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit? Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod 2 ka oras, posible ang pagbaha. Busa bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod 2 ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, ang ayang buhaton ang pagbakwit. Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay mare? Time pa. Akong adtoon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi. Ang baha mao usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo ug mahinungdanong infrastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini. Kap, medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan? Aron kita makasiguro kung luwas na ba adtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay. Kap, salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpyuhan ang palibot ug ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puy-an sa lamok. Magmabinantayon gayud aron malikay sa disgrasya. Tay, ang mga tao sa barangay hall nagtapok, nagdala sa mga gamit. Ha? Ngano man? Unsay hinungdan? Mibuga og aso ug nagagayday ang kalayo sa bukid. Mibuto ang bulkan, tay. Diyos ko, mao din nagkagubot atong mga silingan. Hala, sige Inday, mag-impake na punta aron moadto sa evacuation center. Kung adunay pagbusikan sa bulkan, gilayong mobakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tabangan sa pagbakwit ang mga bata, mabdos, bakol ug mga idaran. Sampungan ang mga baba ug ilong sa basa nga panyo o panapton ug magsuot sa proteksyon sa mata. Siguraduhon nga naa sa luwas nga lugar ang mga inalimahang hayop aron malikayan ang paghanggat sa abo. Hulayo sa mga suba ug sapa nga posibleng awasan sa lahar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance. Anak, suot mo gagawin mo. Ganda naman. Ganda ba? Ganda ba? Nagpasabi ko sa'yo, magsuot mo palagi. Halika, ayusin natin yung buhok mo. Oh, bis ka na dyan, anak. Sige po. Patingin nga. Dapat lagi kang nakangiti. Oh, parang artista lang. Yan. Tarak. O anak, hubarin mo na yung suot mong damit. Anak, unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man nig tubig? Iyabon ni. Unya na ma, kay dulaan pa namo na. Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit? Dili ma, unsa man akong buhaton. Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot. Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S Batok Dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan og tubig nga mahimong itlugan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas nga hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong ug pagsuka-suka. Ikaapat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad. KSP, Kalihukan sa probinsya. Alright, baliktad sa KSP ang mga issue sa kabataan atong istoryahan. O karon miabot ta sa punto sa pinaka-sensitive pero tingali pinaka-importanting segment sa ato ang episode for today. Atong hisgutan ang concerns and issues sa kabatanunan nga atong nadungog, nakita og ipang hisgutan sa komunidad dinhi sa ato ang lalawigan. So, una nga pangutana June, ang employment or livelihood daghan sa ato ang mga young people ang muingon human sa graduation, asa man ko mangita og trabaho, unsa ang current opportunities para sa youth sa Bukidnon. Daghang salamat Fred no. Atong
apil man sa atong economic empowerment, apil na sa atong 10 areas of participation nga atong isulti ganina, no? So kinahanglan mo hatag posib kaming mga programa nga alang sa atong mga kabatanunan nga makapangita sila og diskarte diha sa ilang pagpanginabuhi sa makatabang sa ilang. Partnered mo sa TESDA. Dili may sa TESDA kay nakakuan man sila sa peso. Okay. Na-connect dito sila sa peso programa, Then ang amoa is to reach out mi sa DTI. Kaya ang among programa is economic empowerment, mao to ang entrepreneurship. Okay. So sa pagkakaroon, napi mi programa nga sa 4H Club usa-usab ka youth organization nga nagkuhan sila og livelihood sa ilang programa, nagpresent sila programa nga candle making. So usa-usab sa among ginasuportahan kami ga-provide sa ang office sa provincial government ang ga-provide og mga training materials og ang speaker kita pod ang nag-invite in partnership sa 4H Club nga para usab sa panginabuhian sa atong mga kabatanunan, labi na sa atong mga out of school youth. Okay. Na i-propose kini ang 4H Club manggod under ni siya sa agriculture nga ahensya o opisina. So doon din sa among programa sa Youth in Trip Bazaar, kaniya sa pipila ka mga tuig na kami nagpaygayon og mga contest katong diri na sa Robinsons. sa Robinsons katong mialamay nga tuig kung kinsa gid ang best product katong dagkong income din unsang branding. So naa dito tanan no base gyapon sa DTI. So naata dito nga mga pa-contest aron ma-encourage sa atong mga kabatan-unan nga magnegosyo. Okay. Ngayong mahimong pagkinabuhi silang kagalingon dili magsalig lamang sa ilang mga ginikanan ug usab silang umaabot kun magatigom din naputay mga forum sa financial literacy program nga in partnership with sa atong mga NGOs. Din dito sa Maramag nagpahigayon usab kami financial literacy last Friday in partnership with Y-Goal and 3 Zeros nga organization. Then atong gitudluan atong mga youth leaders dito unsaon nila pag-manage ilang financial, no? Kay sa atong mga kuan karon daghan na tag gastuhanan, daghan na tag ang kuan nga dili importante. Yung gitagaan nato og sa financial management, gitagaan nato og dili ang pagtagad ang mga angayan lamang nga galastuhon, no? Importante kayo. Then ang importante makahatag po og savings para sa nakay makuot panahon usab sa kaning emerhensiya o mga importante nga ganito. Daghan sa atong mga estudyante karon, estudyante pa lang pero kahibalo naman ning kamot na sila mga baligya nga gadadon sa eskwelahan. Sa mga interesado dyan sa imong na-mention, no? Sa mga interesado nga mo-avail sa mga programa in partnership sa mga NGOs o sa other government agencies, asa sila mo duol? No, pwede naman tayo mga ahensya, no? Angayan kaduulan, no? Na yung mga programa ang DTI. Okay. Sila yung programa na then be your own boss ata sa akong naibawaan nga pwede sila maghatag og funding kung mag-present ka sa imong negosyo gani naapod sa agriculture, naapod sa of course ang young TESDA. farmers. Young farmers. So kana sila gani ang atong kuano ang gina-promote gini governor mo nitong coffee sa iyang kung nakayuta pwede ka magtanom og kape. So libre ka na nga mga skills training sa ato ang agriculture. Libre po ka na nga seedlings nga ipanghatag sa atong probinsya, no? So kung ikaw farmer dili na ka maglisod mangita na dako gud po kayong ikatabang ana sa atong mga farmers ang roadmap nga project ni Gov ang coffee development program. Okay, dinhita karon sa sensitive nga topic pero kinahanglan nato ni hisgutan jud no responsibly. So unsa ang inyong nakita nga concern bahin sa adolescent pregnancy sa atong kabatan-unan? Of course pipila ka tuig Fred no usagid kini in partnership usab sa atong Population and Development Division sa Office sa Probinsya. Then mo kini ang gitagaan ginatong pagtagad mikan kinag-una kita ni atong pipila ka mga tuigan. Apan sa akong nahibaw-an karon wala na kita nag-una, no? Number 7. Number 7 na ta. So from number 1 down to number 7. So sa ato pa ang paningkamot sa matag opisina, matag ahensya nga mapaubos kining maong issue and concern, ang issue nga atong ginatubang at least epektibo siya. Kiniubos man siya. Naglihok gyud ang members no sa ato ang kaninga concern sa adolescent pregnancy. So, kuan nino apil sa atong programa sa health, then matag tuig nagpahigayon kita og ASRH nga programa nga adolescent sex and health nga mga programa. Then in partnership sa PHO sa PAPDEB nagpahigayon kita U4U kaning mga teenage teen trail nga to delay the debut of sex sa atong mga kabatan-unan. Then gawas niya na atong gina-encourage itong mga kabataan nga ang sex is ang ngayon lamang unta sa mga
mga magtiayon, no? Then idibugin ang ilagin ang importante is ang abstinence, ang pagpugong sa kaugalingon og matag tuig sa akong kaingon ganina nga part ginan sa atong programa in partnership sa PHO og PAFDEV nga matagaan gid og programa ang atong mga kabatan-unan sa paghatag og IEC information dissemination like forums, mga programa, symposiums. Kay kung naami mga programs, Fred, like peace building, security, youth camp, i-insert ginamo ning mga para sa programa for adolescent nga reproductive health. Aron usab matagaan og giya atong mga kabatan-unan, no? Kay sad to say sa uban nga mga hilit nga mga dapit kini nakaabot mi didto sa mga pipila, wala sila kaayo kabalo ngani nga mga information, no, labi na sa atong so kamo na gyud ang mag-reach out. Oo, so kinahanglan na to ang massive pagyud nga information dissemination sa atong mga kabatan-unan ilimi sa hilit nga mga dapit kay wala sila kabalo ni. Pero kung atong tan-awon ang premarital sex diri na nagsugod sa mga syudad, mga bibo nga kuan kasagaran, no. So usa sa pinakadako nga contributor ana kining atong usa sa pinakadako nga battlefield karon jud ang social media. So unsa ang pinakadako nga digital challenge sa atong kabatan-unan karon? So kaning social media, no, kay kung atong tan-awon unang Fred, una gid ang fake news. So ang fake news dali ra kay buhaton, no. Pero kita mga kabatan-unan sa AI na pwede nga AI generated. Ikaw pwede na ka mahimong suspect, pwede na ka mahimong victim, pwede na sayaw, tanan mga talento nimo. So ang ato gina-encourage sa ato mga kabatan-unan ni labi na sa fake news is to verify the source. So mo magina, no, ang mga source kung kasaligan ba, nabay competent ba siya nga muhatag og maong informasyon. Kaya kung dili gamiton mo nato tong critical mind thinking pod nga imposible unsa kay imposible na kayo siya nga information or legit bagid kini nga source nga mo'y pwede nga makuhaan. So ang fake news gid dako gid kini sa influensya sa itong mga kabatan-unan kay gani labi na ang mga bata nga gagmay or nganing without the guidance of parents. Kung makita na nila ang fake news, mutuo na sila, mutuo na itong mga kabatan-unan. So kinahanglan pud kita nga mag-guide pud nato sila in proper way nga kita gid nila unsa gyud ang fake news ug ang legit news. Okay. Pinaagi usab sa kuan na pud pag-research sa pud og dugang pang mga kasayuran. Dapat kahibalo gyud sila mo pasikot-sikot unsaon pag-validate sa mga information nga ilang ma-receive through social media. And then Jun, as a youth development officer, unsa ang pinaka-common nga concern nga inyong nadungogi kan mismo sa atong kabatan-unan kanang mag-reach out mo sa ilaha by LG? Sa among paglibot-libot, no, sa atong mga kabatan-unan is ang youth participation usagin na. Then kay gimikan kay kung atong makita sa atong mga katipunang kabataan nga assembly kay naamagin na sa atong balaod nga part sa guidelines sa National Youth Commission nga atong mga kabatan-unan magtapok sila kaduha sa isa ka tuig, then diha i-present ang mga programa, mga proyekto, aktibidades, mga concerns, mura bitaw og barangay assembly kung baga. So napoy mga kabatan-unan lang o batanon lang muna gitawag nga katipunang kabataan assembly. So KK lang siya. Sa atong makita nga gamay ra nga participate. So siguro so gina-encourage ginato ang youth participation sa atong mga tagsa sa barangay, syudad, munisipyo, syudad nga manginlabot ta. Kay kasagaran gud kining mga mangreklamo sa barangay nga mga kabatan-unan, mo puning wala gi-appeal. Dili manginlabot. So unsaon nimo pag-voice out sa imong concern, unsaon nimo pagpagawa sa imong mga hinanakit o imong mga gustong mahitabo sa inyong barangay nga imong mapagawas kung di ka mo appeal mismo sa asembleya diya sa katipunang kabataan. So among gina-encourage sa tanang mga kabatan-unan nga mo participate kid sila karon usab ma-present ninyo ang inyong mga issues and concern nga gusto sa batubag mataga agbili og pagtagad sa atong mga sangguniang kabataan official. So importante gid kay na pred ang pag-appeal, paginlabot, pagpakabana sa atong mga barangay. So dire na ta sa pinaka kulbahinam, no, nga segment sa ato ang Fast Talk, John. Quick answer, leadership position ba or serbisyo? Serbisyo. Okay. So next is youth participation right ba or responsibility? Responsibility. Sa Provincial Linggo ng Kabataan, celebration ba o platform? Platform. Youth leadership para sa karon o para sa umaabot? Karon og sa umaabot. Okay. Wala man ang umaabot kundi ka magsugod karon. Kinahanglan sugdan nato sa karon. Oh. Okay, for this episode dili mahimo nga atong tapuson nga walay mga take away. So unang pangutana John, kung makapadala ka og mensahe sa ato ang mga kabatan-unan unsa ni?
kung magpadala tag mensahe no sa atong mga kabataan una no, mo gid ang pinaka-importante is ang pagpakabana kabaluta mo tan-aw, maminaw ug mo participate sa atong mga aktibidades sa atong tag sa kabarangay. Kay kung dili ta mulihok, sige lang tag panglibak, sige lang tag pagdaot sa atong mga kauban. Negative. O negative nga daan ang atong kuan, sugod pa lang sa atong panglantaw. So wala gid tay mabuhat, wala gi pag-asenso nga mahitabo sa atong barangay, labi na sa atong mga kabatanunan. Pero kung gusto ka mo asenso yung barangay, pagpakabana, paginlabot o pag-appeal, participate. Kung ang usa ka kabataan karon gusto mahimong leader, unsa ang mga angayang buhaton para siya magmalampuson nga mahimong leader sa umaabot? So una no, ang is volunteer. Okay. So volunteer nga walay balos nga Dili wa ka nag-expect og gulat balos. Oo. So kinahanglan ka mag-volunteer sa imong kagalingon, sa imong oras, sa imong kusog, sa imong una-una, tanan nga mga talento, pwede nimo i-volunteer. Ikaduha is to participate. Okay. Kaya muna na no, kinahanglan ka mag-appeal sa mga magilambigit. Kung na-election karon sa Sangguniang Kabataan sa November 2, why not? Kung competent ka, imo nang katungod nga mudagan. Kung competent ka, ngayon ka, gusto ka nga, kuan, kay dili lang nga mudagan ka, kaya na-sweldo or makapalit ka motor. Cellphone o mga bag-o nga mga model. So, ang imong kuan is ang pagserbisyo, gid no? Pa-participate gid kada sa imong matag sa kabarangay, kinahanglan ang imong talento nga ma-develop pod. Kung ang ikatulo siguro sa akong confident is ang pagserbisyo. Okay. Yang importante yun kung kasing-kasing volunteer sa ka, pagserbisyo. nakikita kasing-kasing sa pagserbisyo. Kaya kung wala na, kawang lang ang tanan. Okay. Daghang salamat, John. Ug para sa parents, teachers, community leaders ug elected officials, unsa ang imong hangyo aron nga mas masuportahan ang atong kabatan-unan? Una sa tanan, pre, ang atong edukasyon, ang atong kahibalo, nagsugod sa atong ginikanan. So kaning mga problema, muning among ginakuan sa PCPC, Provincial Child Protection, among nakita nga tanan mga CACL, Children in Conflict with the Law, muna ang broken family, ang ilang inahan o amahan nasa abroad, o sila nagdako silang parente o silang lola, dito nagsugod ang mga pagpangabuso, then ubalik din na sa ginikanan. Then ang kaduha nato is ang eskwelahan. Kay mo ka na ang itang kaduhang ginikanan, mao ang mga maestra. So kung kuan na to, ang mga kabatan-unan, kung diha pa lang sugod sa atong pamilya, maayo ang pagpadala sa atong mga ginikanan, andam tang maminaw sa atong mga kabatan-unan kung unsa ilang mga problema, unsa ang ilahang mga gikinahanglan atong matubag. So pag-abot sa eskwelahan, ang ila pong una-una, hand-eye po, peaceful din. Sila present peace of mind. Kaya kung dili pa lang sa pamilya daan, gubot na, nagdinapatay na, nagsinagitay na. Pag-abot sa eskwelahan, init po nag-ulo. So unsa po ang imong gina-expect sa kabata sa eskwelahan? Dito na Mangita po naggubot, mambuli po na. So naana. So naana tanan, dako kayo ang epekto. Domino effect na siya. So charity begins at home. Home gina. Balay pa ingon mo domino effect. Kung maayo ang imong ginikanan, maayo po nang ipakita sa gawas. Kayon sa iyang makita, sa ilang sulod, sa iyang balay, sulod sa iyang pamilya, mo po na iyang ipakita dito so sa dapat gawas. ang mga elders mahimong role model sa mga bagong tubo. Yes. Alright. So dapat kay mensahe John para sa atong mga listeners? Daghang kay salamat Fred no, ang Governor Rocky sa iyang programa pinaagi usab sa paya. Nagkita-gagi gayon nga maka ma-interview sa nini maong segment. Then para sa atong mga kabatan-unan, padayon naman kita sa pagserbisyo sa atong mga kabaranggayan. Ug kung sa may galing mga issues and concern, atong mga problema, pwede ta mo duol usab sa atong mga sangguniang kabataan nga gitahasan nato nga maoy mangulo diha sa atong tagsa-tagsa sa kabarangay. Ug andam sa lang kita maminaw, mo participate, mo volunteer ug mahatag sa atong kaugalingong pagserbisyo diha sa atong mga tagsa-tagsa sa kabarangay. Tungod niana, daghang kay salamat ug maayong adlaw kanimo. Alright, mga higala, atong nadungog karon nga ang youth development dili lang mahitungod sa pag-organize og activities, dili lang mahitungod sa sports, dili lang mahitungod sa competitions, ug dili lang mahitungod sa usa ka semana nga selebrasyon. Ang tinuod nga youth development mahitungod sa opportunity, participation, responsibility, protection, leadership, and service. Ang atong kabatan-unan dili lamang leaders of tomorrow. Sila usab ang workers, students, volunteers, innovators, entrepreneurs, advocates, and leaders of today. Busa ang ato ang tema, honoring the service and legacy of our youth leaders, inspiring a new generation of leadership. Dili lamang kini slogan o sa kini ka challenge. Challenge para sa ato ang mga youth leaders, para sa present generation ug para sa next generation.
Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon ubos sa liderato ni Governor Rogelio Nil P. Roque, sa tibuok kusog ug puwersa sa PGO Paaya, ako si Fredeline Ragandang. Daghang salamat sa inyong pakiguban hangtod sa sunod higayon og panahon. May God bless the province of Bukidnon. KSP Kalihukan sa probinsya. Inyong nabati ang KSP Kalihukan sa probinsya. hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat. KSP Kalihukan sa probinsya.